de Barrios. Hallelujah. Tayo po ay lumukod panalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. At muli kami po ngayon ay nagsama-sama, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, upang papurihin po kayo, Panginoon, pasalamatan sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, Panginoon. At gayon din po na kami ay nagising na may malakas at malusog na pangangatawan, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa oras na ito, Panginoon. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, Panginoon, at naisip, Panginoon. Palinisin niyo po nawa ang mga puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mensahero na gagamitin niyo po sa araw na ito, Panginoon. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Itago niyo po siya sa inyong likuran at ang inyong mga salita lamang po, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon. Maraming salamat po sa wisdom na ipinagkaloob niyo upang maipahayag po niya, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga makakapakinig, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mensahe ninyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi po namin kapiling sa oras na ito, sa anumang kadahilanan, Panginoon. Patuloy niyo po nawa silang gabayan, Panginoon, at pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po at tinataas po namin ang gawain ito at naway wala pong anumang gawa ng kaaway ang maka-disturb sa amin, Panginoon, at pagkalooban po kami ng malakas na internet connection, Panginoon. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay aming dalangin na may papurit pasasalamat sa ngalan ng buktong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon sa buhay mo po, Ate Cheryl. Salamat. At ngayon po ay dumako na tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At babasahin po ng ating malolustin ang Acts chapter 8, verse 1 to 4. Amen. Acts 8, verse 1 to 4. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At tayo po ay makinig. At ito po ay ihahatid ng ating Pastor Alex. Go ahead po, Pastor Alex. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito, at tayo po ay tinakong niya muli upang makapakinig ng kanyang salita. Nawa ay patuloy gabayan ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah sa inyong pangalan namin Diyos. Salamat po muli, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po, Panginoon, ay inyong magamit upang maghatid ng inyong salita, Panginoon. Ako'y patuloy na nagpapasiyasat, humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, ipapalinis. Naway dalangin ko po, hugasan niyo po ako, Panginoon, ng banal na Jesu Kristo, nang sa ganon, ang lahat ng aking iisipin, sasabihin, gagawin, Panginoon, ay maging isang kanais-nais po sa inyong harapan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, naway kayo po, Panginoon, ang magbukas ng puso't isipan ng bawat isa, nang sa ganon, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, ay tunay pong tumanim, Panginoon, sa puso namin at magamit po, Panginoon, sa aming pamumuhay na nakapagbibigay ng kalupuan sa inyo. Salamat po muli, Panginoon, sa inyo po namin ibinibigay, tinataas, Panginoon, ang araw na to at inaangkin po namin ang katagumpayan ng aming gawain. Sa matamis na pangalan sa Kristo, aming Diyos, sa kapagligtas at sa gabay ng banal na Espiritu. Amen. 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 So again po rin po, Panginoon, ang ating pong text ay magmumula po sa Acts chapter 8 verses 1 to 4. At ganito po sinasabi, basahin ko po muli, no?
and Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. But Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po, ito pong salita ng ating Panginoon ay inspired po nung last week natin, no? Because upon reading it again, no, napaka-amazing po ng ginawang pagbabago, no, ng ating ni Saul, no, sa kwento ng Acts chapter 8. At makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no, ng ating Diyos, na walang imposible, no, sa kanyang harapan. Kahit yung pinakamatigas na puso ay kaya niyang palambutin, no. Pero at may one verse po rito, no, na nag-strike sa akin. Ayun, verse 4. Now those who were scattered went about preaching the word, no. Napaka-powerful po ng salitang ito, dahil kung babasahin po natin ang situation, no, kung paano sinet up ang mga bagay-bagay, ang mga pangyayari, is merong persecution sa mga panahong ito na pinapangunahan ni Saul. Sabi nga sa verse 3, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Ganito katindi yung mga ginagawa ni Saul, no, upang pa-persecute ang mga sinaunang Kristiyano. But despite of that, makikita po natin yung pag-e-emphasize sa verse 4 na yung mga nakatakas, yung mga lakbay, no, ay nagpatuloy sa pagpipreach ng salita ng ating Panginoon. So very powerful, no, dahil dito makikita natin na despite of the persecution, no, they continued yung pagkahahayag ng salita ng Panginoon. So dito natin gusto mag-focus, no, ito yung gusto nating pag-aralan. Ano po ba ang motivation ng mga sinaunang Kristiyano sa paghahayag ng kanyang salita, no? At ito po ba applicable pa rin po sa ngayon? No? Dahil sa ngayon po ay may mga modern na, sabi natin modern persecution na rin po, no? Hindi na po, bagamat hindi na yung kagaya ng dati na sa Pilipinas especially na may papasok na pulis sa bahay-bahay o sa mga simbahan upang guluhin ang ating gawain, upang sabihin bawal tayong magsagawa ng ating pagsamba sa ating Diyos, ay may mga modern na pamamaraan na ng persecution na nangyayari, no? So dito, as a Christian, we already know that we are commanded. No, we are commanded to preach the gospel, to share the gospel of our Lord. We have to be ready to share the gospel, no, in season and out of season. Diyan tayo tinitrain, diyan tayo dinidisciple, no? For us to be always ready sa pagpapalaganap, sa paghahayag ng kanyang salita. Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. No? Yan yung Great Commission kung saan we are instructed, we are commanded, no, to disciple yung bawat bansa, lahat ng bansa, and to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. However, no, sa panahon ngayon, gaya ng nasasabi noon, no, sa panahon ngayon, too many of us, no, ang hindi alam kung paano mag-i-start or walang planong gawin. Gusto lang natin ay tagapakinig, gusto lang natin taga-attend ng simbahan, gusto lang natin ay tayo yung ini-inspired, no, ini-encourage instead of us being the tools, no, sa pag-i-inspire at pag-i-encourage at pag-share ng salita ng Panginoon. No, we don't have any plans of following His will. Yung kalooban ng ating Panginoon sa Kristo, yung kalooban ng ating Diyos, gusto lang natin ay tayo lang yung inaalagaan, no? Tayo lang yung binibigyan atensyon. So we don't have any will to follow the will of our Lord Jesus Christ when He instructed everyone to disciple all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew chapter 9, 37-38, then said He unto His disciple, the harvest truly is plenteous,
but the laborer are few. Totoo pa rin po sa ngayon to. Napakarami pa rin po. Mas dumadami ang hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon. No? Bagamat naririnig nila ang salita ng Panginoon, no? Pero hindi nila kayang unawain. Hindi nila maunawaan. Pray you therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborer into this harvest. So ito yung panalangin natin kahit ngayon, no? Magkaroon ng evangelical explosion. Ang bawat isa sa atin ay magamit ng ating Diyos upang maghayag ng kanyang salita. No? Ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng motivation, ng courage, no? To follow His will. At kabilang po tayo sa tinatawag ni Lord, sa tinatawag ng ating Diyos to come forth to help the ministry in harvesting. No? Even me, no, sa mga panahon nito, even me before, when I was not yet a matured Christian, no? Nung nag-i-start pa lang tayo maging active, nung unti-unti pa lang natin nararamdaman na sina-challenge ka ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon. Meron tayong hesitation, no? Hindi ko alam kung kaya ko, or kung gusto kong bang subukan, or kung gusto ko bang magpatuloy. Because that time, I know my limit, no? My capability. No? And once na nagsimula ako, I know that there will be no turning back sa paglilingkod sa Panginoon. So may hesitation nung tayo hindi pa matured Christian. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan, kung kaya ko yung mga hirap na dadanasin, kung kaya kong maging firm sa decision na to as I go on sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? And I believe intermittently, no, most of our preachers ay nakakaranas din ng same question. No? Kaya nandyan yung ating kalayaang lumapit sa Panginoon upang i-replenish ang ating kalakasan na nagmumula sa Kanya. So how much more? Yun ito yung tanong eh. How much more yung Kristiyano in our text, no, sa Acts chapter 8 verses 1 to 4. They have this persecution behind them. Hindi lang basta persecution by words, but persecution physically. No? Binibisita sa bahay-bahay, sa bawat churches, drag them out, no? At kinukulong upang mapigilan ang gawain ng ating Diyos. We can logically say that Christian by that time has the more reasons, no, not to follow Jesus' instruction to share the gospel, especially that they were being persecuted by Saul. No? Pero hindi po ito yung nangyari. In Acts chapter 8 verse 4, now those who were scattered went about preaching the word. So very powerful yung verse na to at kapupulutan po natin for sure ng aral bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. They are motivated to do God's will despite the risk and the troubles. No? Kung babalikan po natin yung book of Jonah, for sure alam po natin ang kwento ni Jonah, no? Ito po yung isang prophet na nagtry lumayo, nagtry hindi sundin ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. But despite ng kanyang pagpunta, the opposite ng direksyon ng Nineveh, ay gumawa ang ating Diyos ng kaparaanan upang siya'y dalhin muli, no, sa lugar ng Nineveh. No, in the book of Jonah, we will see the opposite will, no, of Jonah not to follow the will of our Lord. No, his effort to flee from God's will ay nandoon, kitang-kita natin. No, in Jonah chapter 1 verses 1 to 3, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee, no, unto Tarshish. According sa pag-aaral, ito po ay pa-opposite side ng Nineveh, no, from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the presence of the Lord.
So nandito yung idea ni Jonah na lalayo ako, no, away from the mission na binibigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko itutuloy ang gusto mangyari ng aking Diyos. In Jonah chapter 4 verses 1 to 5, but it displeased Jonah exceedingly and he was very angry. Biruin niyo po, no? Si Jonah nagalit sa ating Diyos. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before Tarshish, for I knew that thou art the gracious God and merciful, slow to anger and of great kindness and repentance thee of the devil. Nagalit siya sa ating Diyos dahil pinatawad niya yung mga taga Ninive. No? Dahil sa idea ni Jonah, iba ang gusto mangyari, yung matuloy ng kaparusahan para sa mga taga Ninive. Therefore, in verse 3, therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. And the third, Lord, dost thy well to be angry? No? So kung papansinin po natin, magkaiba yung reaction na nangyari, no? Magkaiba ang reaction na nangyari sa ating sa mga pinipersecute sa panahon ni Saul at kay Jonah. Sa panahon ni Saul, mga persecuted, no? Despite of the persecution, nandun ang kanilang motivation to continue preaching the God's word. However, kay Jonah, no, tinry niyang lumayo, tinry niyang pigilan because of his personal reasons. Wala siyang motivation. Wala ang kanyang motivation na i-share ang gospel ng Panginoon sa mga taga Ninive dahil meron siyang personal anger with the Ninive or against the Ninive. So the question is, where are we in these two different scenarios? No? What motivates us to continue as true Christians to follow the will of the Lord despite the fact that we know that we will be persecuted or we are being persecuted? Or despite the fact that alam natin na mahihirapan tayo, no? Kasi alam natin na hindi madaling sumunod sa kalooban ng Panginoon, ngunit ang pangako ng Panginoon ay nandiyan for us, no? To be sustained, to be victorious. Pero may kahirapan along the way. Yan po ang katotohanan, no? Remember, persecution has too many modern forms, no? Sa panahon natin ngayon, hindi na to kagaya nga sabi natin dati ay pupuntahan bahay-bahay, simbahan by simbahan, at idadrag tayo palabas at ikukulong. Bagamat hindi nangyayari sa Pilipinas yan, meron pa rin po sa ibang mga bansa, no? Meron pa rin po sa mga ibang bansa na nangyayari ang ganitong bagay, no? At patuloy po natin ipanalangin nating mga kapatiran na despite of the persecution ay nandun po ang kalakasan ng Panginoon kung sila ay magpatuloy, no? Sa pag-share ng gospel. Nandun po ang kanilang pananampalataya ng kanilang ginagawa ay hindi mawawalang bisa, no? So napakaraming modern forms ng persecution sa panahon ngayon, no? At sa Pilipinas may iilan po, no, unfair treatment sa company. For example, Iglesia ni Cristo, mostly hinahire lang nila ang kanilang kapatiran, no? Unfair treatment sa mundo, yan, yung mayaman lalong mas kurakot while yung mga nagtatrabaho ng maayos ay nagiging mas mahirap. No, unfair treatment sa karapatan, no? Sa karapatan nating maghayag kung saan ang ating pananampalataya ay pinagbabawalan ng i-share sa mga paaralan, no? Pero yung idea ng LGBTQ+ ay bawal mong i-touch, bawal mong hawakan o bawal mong pagsalitaan ng masama. Bawal mong sabihan ng katotohanan, otherwise may kaso tayo ng human rights. So yan yung mga modern type of persecution na hindi natin napapansin sa mga panahon ngayon dahil ito po ay binibigay sa atin ng napakagandang idea ng human rights, no? Sabi sa likod ng salitang human rights. So remember, we are instructed to do His will regardless if we are sin or not. In Philippians chapter 2 verses 12 to 13, wherefore, my beloved,
as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worked in you both to will and to do of his good pleasure. No? We are instructed to follow his will bilang isang mga totoong Kristiyano. No? Make sure po natin na sinasabi natin totoong Kristiyano dahil napakarami pong Kristiyano ng isang panahon niyan, no? By paper lang. Dahil manay, tatay ay Kristiyano, so in their paper, sa birth certificate, Christian na rin sila. No? So, bilang mga totoong Kristiyano, we are instructed to follow his will. Kung may nakatingin man o wala. No? Motivation means provide someone with reasons for doing something. Yan po yung pag-aaralan natin. No? Ito yung motivation na titignan natin. Ano po ba ang dalawang motivation natin bilang mga Kristiyano upang magpatuloy sa gawain, sa gawain ng ating Panginoon, magpatuloy sa paghahayag ng salita ng Panginoon. There are two factors here, main factors na kailangan nating intindihin at unawain, no? Unang-una, yung the fear. Yan. Alam natin yan bilang mga as individual at bilang isang Kristiyano, no? Even from we are children, ito na ang unang ginagamit sa atin bilang tayo'y mapasunod ng ating magulang. Kapaluin kita pag di ka sumunod. No? Pag sa school, palalabasin kita ng off ng room pag di ka sumunod. No? Pag sa office, magkakaroon ka ng memo pag di ka sumunod. No? So ito yung idea na alam natin. For anyone to obey us, we have to instill fear. No? At sa Panginoon natin, no? Bagamat we are tinuturuan tayo ng ating Panginoon to have fear, no? For as Christian, we also fear to be punished that we ought to obey. However, no? We feared not just the ordinary punishment, yung sabihin natin papatayin tayo, no? Or mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan, no? Hindi ganito, hindi yun ang ating takot sa ating Panginoon. We feared not just the ordinary punishment that this world can give, but more of the spiritual punishment. Matthew chapter 10 verse 28, fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Katakutan natin ng ating Diyos who's able to destroy our soul and body. What is the use of following the sinful world if it will kill our soul? No? You are disobedient to our Lord. Anong silbi ng ating pagyaman dito sa mundo? Anong silbi ng pagkakaroon ng halos lahat dito sa mundo? Kung ang kapalit naman nito ay kapahamakan na ating kaluluwa. Matthew chapter 16 verses 25 to 26, no? For whosoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What will it profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ito po isang malaking tanong sa atin. Kung makuha man natin ang buong mundo, kung makuha man natin lahat ng bagay dito sa mundo, no? Is it enough for our soul to be saved? Yan po yung magiging tanong natin, no? Ito yung bagay na dapat natin katakutan. Fear God. That is why the Bible says, Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Having this holy fear, no? Having this holy fear, we hope to seek Him. We hope to follow Him, or we choose to follow Him. We choose to seek His will. No? This is true. Our fear to the one who has the power to punish our soul eternally
because of our sins becomes our will to push us on following Him. It is a reverence fear, no? It's not a fear out of terror, but it's more of a reverence fear. It's a fear out of respect sa ating Panginoon. It is a reverence fear because we fear God not solely because of the punishment, but because He is God, whom is able. Because He is God, whose holiness we ought to respect. His righteousness we ought to follow. We ought not to blaspheme. No? He is God simply because He is God. He is holy, He is righteous. And we know that He don't want sin and will never be with the sin or with the sinner. The word fear can easily be linked with the idea of terror. Sabi nga kasi nandun yung punishment, nandun yung kaparusahan. It doesn't mean that way. We have to fear Him because He is God who hates sins. No? Take note po natin yun, no? Galit ang ating Panginoon sa ating kasalanan, no? Sa kasalanan ginagawa natin. Hindi po sa atin mismo. He is God who hates sins that go against His holiness and righteousness, and He will surely not let the sinners without consequence. Yung ating kasalanan ay may kaparusahan, sabi nga. Death is the wages of sin. And He loves us, no? Ito yung magandang katotohanan. Despite of us being a sinner, no? Despite of us automatically judged na, no, to eternal damnation. Pero hindi ito hinayaan ng ating Diyos na tayo'y magpatuloy, no, na tayo'y mawalan ng option, no, dun sa automatic eternal damnation, no? And He loves us to the point that He is willing to give us another chance to reconcile with Him through His Son, Jesus Christ. It is a holy fear that makes us have this continual awareness, no, continual awareness that our loving Heavenly Father, no, is watching us. He is evaluating us. He is there with us. Takot tayo dahil alam natin ang ating banal na Diyos, banal na Ama, no? Takot tayo dahil yung ating mapagmahal na Ama ay kasama natin at nakikita tayo. At every time na tayo'y gumagawa ng kasalanan, alam natin na hindi nalulugod ang ating Diyos. So we see that even though the word fear sounds like a negative word, no? Kasi yan ang ating nililink sa ating salitang fear, it is actually not, no, sa perspective ng ating Diyos. It is actually not because of our Lord Jesus Christ who gave us His life for us to be saved from the consequence of sin. No? Nandun ang ating pagkatakot sa Panginoon na makagawa tayo ng kasalanan dahil ayaw natin siyang masaktan out of His holiness, out of His righteousness, out of Him being God. At muli tayo nire-remind, no, because we fear Him, muli tayo nire-remind ng ating Diyos Ama ay gumawa ng kaparaanan upang tayo muling ma-reconcile sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Yan po yung unang factor ng ating motivation for us na makasunod, no, sa paglilingkod sa Kanya. Ano naman po yung pangalawa? No, the reward. Kanina the fear. Ngayon the rewards with S, plural. No? The rewards. Bilang isang totoong Kristiyano, tunay na Kristiyanong tumanggap, no, nagrepent at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, you know, we are given rewards. Nandun ang kanyang mga pangako at totoo ang kanyang mga pangako. Sabi dito, we are given a chance to be born again. No, 2 Corinthians chapter 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Bilang isang Kristiyanong totoong tumanggap sa ating Panginoon Kristo,
totoong nagsisisi, no? Makikita sa kanyang mga gawa ang pagbabago. Kasi from that point, nandun dapat yung desire nating mapaglingkuran ng ating Diyos. Nandun dapat yung desire nating as we move forward, as we go on, we became better Christian, no? We became better Christian para sa ating Diyos. Nandun ang ating pag-ibig sa Kanya to the point na we love, no? We love to make ourselves presentable sa Kanyang harapan. Kaya ang sabi, we are new creatures. Hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating sarili, bagkus tayo na yung nabubuhay para sa ating Diyos. In everything we do, we consider ang kalooban ng Panginoon. No? Hindi lamang po sa oras ng biyaya, especially sa oras ng pagsubok. Ano ang kalooban ng Panginoon? Do I need to react negatively sa pagsubok? Or do I have to thank Him? No? Kalooban ba ng Panginoon ay mag-complain sa buhay ko? O ang kalooban ng Panginoon ay in everything give thanks, kasama ang pagsubok sa buhay. We are given a chance to be born again. No? Under the reward, by following the Lord's will sa ating buhay, we can be sure that our faith is genuine. It is a faith that changes our life into like Christ, or Christ-like. No? As our faith should reflect in our actions. Ito ang sasabi natin kanina. The reward of being accepted, no, as a member of His family and free, no, na makalapit sa trono ng Kanyang biyaya. We are free, no, to be on the throne of His grace. John 1:12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So purihin ng Panginoon, no, we are adopted, no, na makasama, no, sa pamilya ng ating Diyos. When we accepted Jesus Christ, no, when we repent, no, inampun tayo, binigyan tayong karapatang makasama, no, bilang miyembro ng ating pamilya ng ating Diyos. Isa po yan sa mga pribilehiyong tinanggap natin bilang isang Kristiyano. We are given assurance of our victories and eternal life. No? Sa 1 John chapter 5 verses 3 to 4, for this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandment are not grievous. For whatsoever is born of God's overcome the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. So napakabiyaya po, no, ng ating natanggap na reward sa ating Panginoon simula nang tayo'y nagsisi at tumanggap sa ating Panginoon Kristo. No? Hindi lang kapatawaran ang pinagkaloob sa atin, hindi lang ang Kanyang habag, kundi pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. John 3:16. For God so loved the world, so that for who John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, sa ating Panginoon Kristo. For whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Eternal life. Nung wala pa tayo sa ating Panginoon, nandun na automatically yung judgment. No, we are bound to be in the eternal damnation. But again, for God so loved us that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Nang sa ganun, kung sino ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Buhay na walang hanggan. So these two factors drives us, no, to follow the will of our Lord, to keep preaching the will of our Lord.
purihin ng Panginoon sa dalawang rewards, dalawang factor na to, no? The holy fear, no, to our God, and the rewards given to us by our God. As we move forward, no, sa meditation ng dalawang factors na to, no, bilang isang Kristiyano, because every day we have to have these two. We have to be reminded every day, no, ang ating pagkatakot sa ating Diyos, no, out of His love, at yung kaparaan ng ginawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, at yung mga rewards na kaakibat ng ating totoong pagsunod sa ating Diyos. No? As we move forward and meditate this every day on a daily basis, we can develop Christian's attitude. No? We can develop Christian's attitude. Nandiyan una-una ang compassion. Compassion in a sense, no? Since we know that all of us have sins and subject to punishment, eternal damnation, no? Alam natin ang magiging kalagayan ng bawat isang hindi pa nagsitanggap sa ating Panginoon. Alam natin yung kaparaanan ng kaligtasan, yung pag-ibig ng Diyos, at yung kaparaan ng ginawa ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. No? Dahil sa katotohanan ng nalalaman natin na we can look sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos ng may habag, ng may pag-ibig, no? Ng may compassion. We learn how to be pity sa ating mga kapatirang hindi pa nakakakilala. We learn how to be healed, how to be forgiven from our sins and punishment. Nag-iiba ang pagtingin natin sa kapwa natin. No, instead sa buhay ni Jonah na nandun ang kanyang galit sa mga taga-Ninive, no? Dahil ayaw niya ito maligtas at gusto niya mapahamak sa kaparusahan ng ating Diyos. Instead na gano'n natin maging tingin, ang tingin natin ay gusto nating i-share yung pag-asang binigay sa atin ng ating Diyos. Nandun yung compassion natin. Nung nag-iiba ang pagtingin natin sa kapwa natin, hindi na natin sila tinitignan na may galit at pangungutya. Bagkus, we are looking at them na may pag-ibig, habag at awa na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na naayon sa katayuan ng kanilang kaluluwa. Compassion. We can develop compassion by meditating, no, by living these two factors, yung fear of God, no, and by reminding ourselves with the rewards. We can develop gratefulness. No? Gratefulness sa ating Panginoon. We became excited. No? We became excited kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. No, we became excited kung paano tayo gagamitin ng Panginoon because kagaya ng sinashare ko kanina, when I was not yet that matured bilang isang Kristiyano, ang nakikita ko ay yung limitasyon ko. I'm not good into speaking. I'm too busy. No? I don't know if mapapanindigan ko ang paglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang nakikita natin, yung limitation ng ating sarili. But when we became part ng pamilya ng ating Panginoon, when we accepted Jesus Christ, ang nakikita natin ay hindi na yung sariling limitation, kundi yung kapangyarihan ng ating Diyos. Yung kapangyarihan ng ating Diyos sa buhay natin. We became excited on how God will work on us, on how God will shape us, and on how God will turn everything for His glory. No? Sabik tayong makita, no? Kung paanong ang kapangyarihan ng Panginoon ikikilos sa buhay natin despite of our own limitation. No? We have this sense of indebtedness for His grace and mercy. Nandun yung ating, salita ng Tagalog sa indebtedness? Sense of utang na loob sa ating Panginoon. Dahil nandun yung kaligtasan na pinagkaloob niya despite us being unworthy.
Nandun yung pag-ibig ng ating Diyos at ang unang pagkilos upang magkaroon tayo ng kaligtasan despite us being unworthy. Because again, we receive His mercy, grace, forgiveness, salvation, eternal life, and too many more without any cost. No? Libre natin tinanggap. And our Lord paid it all through Jesus Christ. We have this sense of giving back the glory to Him. No? So we develop the sense of gratefulness sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. We can develop determination to defend His glory. No? Determination to defend His glory. We become determined to give the glory back to Him, knowing that nothing in the world will ever stop us from following His will. Walang anuman sa mundo ang pwedeng pumigil sa atin sa pagsasalita ng katotohanan. Sabi nga, even ng kamatayang pisikal. Kahit takutin tayo rito, no? Napatayin, kahit takutin tayo rito, napaparusahan ng kamatayang pisikal, it should not be enough for us to have or to stop us sa paglilingkod sa ating Panginoon, pagkat alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Alam natin na kasama tayong mabubuhay muli ng ating Panginoong Kristo. Determination to defend His glory. And lastly, second to the last, we develop awareness. Awareness of Him. We became aware of our Lord, His presence is in everywhere. Thus learn to acknowledge Him. We learn how to acknowledge Him because we believe that He is in everywhere. Lastly, we develop obedience to His commandment. We develop obedience to His commandment because again, nandun ang ating banal na pagkatakot, nandun ang ating sense of gratefulness, no? Nandun yung kagustuhan nating maibalik ang kaluguran sa Kanya. At again, ang ating kalakasan, ang Kanyang kasiyahan, ang Kanyang kagalakan, ang ating kalakasan. We are not looking sa ating sarili. Hindi natin tinitignan ng kabutihan o hindi natin tinitignan ng kalagayan natin itself. No? But we are looking on how we can use our current life to bring back or to give back the glory to Him. It pushes us to be obedient sa Kanyang kalooban. So purihin ang Panginoon sa araw na to, no? Dahil kung iisipin natin, no, by just thinking, by just meditating, by just doing these two things, no, reminding ourselves sa ating banal na pagkatakot sa Kanya at sa Kanyang mga rewards, sa pagsunod sa Kanya, no, we can see or we are being shaped by our Lord Jesus Christ. We are being shaped by our Lord, by our God the Father, no? Na magkaroon ng compassion, na magkaroon ng gratefulness, to develop determination to defend His glory, na magkaroon ng awareness na siya ay nasa lahat ng dako, to develop obedience sa Kanyang kalooban. Bilang conclusion po, like the scattered people in the time of Saul, they never stopped preaching the gospel of our Lord despite of persecution ahead of them. Dahil ang pinanghahawakan nila ay ito, ang kanilang pagkatakot, yung mas higit na pagkatakot sa ating Diyos at kanilang pag-asa, no, sa ating Panginoong Kristo, having faith sa mga promises na to. Hindi sila takot mamatay, hindi sila takot makulong, hindi sila takot maparusahan ni Saul o ng anumang tao sa mundo o ng anumang bagay sa mundo.
Ang focus nila is sa ating Diyos Ama, sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, no? To share the gospel, to preach the gospel, at tinanggap ng bawat isa ng libre. No? As we meditate on these two factors, the fear of the Lord and the rewards of the Lord, and let our motivations grow to push us to follow His will and have the desire to preach His gospel to anyone and anytime. And as we let these two factors develop our Christians' attitudes, no, we will see ourselves learning how much God loves everyone. Nakikita natin ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin, sa bawat isang hindi pa nakakilala sa Kanya. And how God wants us to love His people. Makikita natin kung paano tinuturuan tayo ng ating Diyos na ibigin, no? Ibigin ang Kanyang mga tao, ibigin ang mga taong nabebelong sa Kanya or belong sa Kanya. And in return, no, we learn that we ought to love God as He first loved us. And this will ultimately be the driving force, no, for us to persevere in following His will and giving back the glory to His name alone. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mensahe today at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah sa inyong pangalan, aming Diyos. Salamat po sa inyong mensahe ngayong araw, Panginoon. Reminding us, Panginoon, na kami dapat magkaroon o ma-reminded na Panginoon ng banal na pagkatakot kung saan, Panginoon, inaalala namin na kami bilang inyong tagapaglingkod, Panginoon, ay dapat na sumunod at magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyong pagiging Diyos. Pagkat kayo ay banal at makatwiran, Panginoon. At nakikita po namin out of this fear, Panginoon, ng inyong ginawa, Panginoon, upang kami magkaroon ng reconciliation sa inyo sa pamamagitan ng aming Diyos sa aming Panginoong Kristo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ganon din ang inyong mga pangako sa buhay ng bawat Kristyano, sa buhay ng bawat nakapatiran na totoo at hindi nagbabago, Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming pinanghawakan, ito po ang aming kalakasan, at ito po, Panginoon, ang pagpupush sa amin, Panginoon, for us to continue following you, to continue, Panginoon, serving you. Ito po yung aming kalakasan, Panginoon, upang kami magkaroon ng kasiyahan, kapayapaan na sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kami sinishape na magkaroon ng compassion, gratefulness, awareness, will to depend your glory, Panginoon. Will to be obedience, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napagtagumpayan na po namin ang mundong ito, Panginoon. Pagkat kayo, ang unang nagtagumpay, kayo po, Panginoon, ang nagbigay ng katagumpayang ito sa amin. Salamat po. Salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri. Salamat. Naway ang mga salita po ninyo ay maging challenge po sa amin, Panginoon, at sa kabila ng aming panghihina, sa kabila, Panginoon, ng mga hesitation, sa kabila, Panginoon, ng mga persecution, troubles, Panginoon, ang kalakasan po namin na hindi nagmumula sa mundo, kundi nagmumula po sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. 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 Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa buhay po, Pastor Alex, at sa salita ng Diyos na natanggap natin sa araw na ito. Ano po? At niremind tayo ng Lord na yung holy fear sa Kanya ay manatili sa atin, no? At matanggap natin yung rewards na pangako niya, ano? At lagi tayo maging aware sa ating mga gawa, salita at isip na nakakalugod sa Kanya, ano, yung ating isa puso. At ihingi natin ng kapatawaran yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. At yung panghuli nga, yung obedience, yun yung isa sa mahalaga na ating i-apply sa salita ng Diyos
upang ang Diyos ay malugod, no? At malayo tayo sa kasalanan. So, salamat po sa buhay mo, Pastor Alex. Ano? At yung encouragement ay sa mga paanyaya sa atin ng mga pastor o mga pinuno ng simbahan na mahalaga sa atin ay atin pong paunlakan na may galak sa puso at wag po nating tatanggihan. Kung may mga pagkakataon na tayo ay mayroong importante ring important commitment, ay pwede po natin silang sabihan na pwede po ba sa next week or magbigay tayo ng date. But never to return with no answers sa Panginoon. Ano po? So yun po yung aking na-experience na as an encouragement to each of one of us. So purihin po ang Panginoon. Ayun po ay